kapangyarihan ang Diyos kaysa sa bagyo. Kahit sa bagyo ng buhay natin, buhay ang Diyos. Ito po ang aming awitin dahil siya ay buhay.
Maraming salamat po. Amen. And the people of God say, Amen. Sana hindi lang yung ganda ng pagkakaawit kung hindi yung mensahe, no? Ibig sabihin nun, kung si Kristo ay hindi nabuhay, walang kwenta itong mga pinagagawa natin. At pangalawa, walang saysay na tayo magpapatuloy sa Panginoon kung hindi naman siya nabuhay. Pero dahil pagkatapos niya mamatay, nung pumunta yung mga gwardiya doon sa kanyang libingan, wala silang natagpuan. At hindi lang yon, over thousands of people ang nakakita sa kanya. Historically, nakadocument, Matthew, Mark, Luke, John, at mga outside the Bible na mga sources, mga monghe na may sulat sa isang Kristong pinatay na nabuhay, historically kahit atheist sinasabi, tunay na may nabuhay na Kristo. Hindi lang sila naniniwala na siya ay Diyos, pero nakasulat sa history na may Kristong nabuhay. Kaya ito ang isang bagay na kailangan natin maintindihan doon sa awitin na yon. Kung hindi buhay si Kristo, walang saysay. Pero dahil siya'y buhay, makapagpupuri tayo lalo, no? At itong pangalawang awitin ay napaka-bagay, no? Na sumunod sa awitin na yon. At tawagin ko yung duet na kakanta nito, no? At na sila na po ang mag-i-introduce ng kanilang kakantahin. Okay? Ready na ba yung ating duet? Yeah. Amen. So, bago nila ito kantahin, napakinggan nyo yung kanilang introduction ng awiting ito. Magandang hapon sa lahat. Okay. Akala namin sa Sunday, ngayon na pala. Si Jesus, siya ang ating Panginoon na nagbibigay buhay sa atin. Kaya ngayon nandito tayo lahat nagkita-kita at magpupuri sa Kanya at magpapasalamat sa mga nakaraang mga araw, linggo. Basta ngayon masaya tayo kasama si Jesus. Magpupuri tayo ngayong hapon. Kaibigan
Amen. Nabless mo kayo? Napakaganda nung awitin na yun at wag natin kakalimutan, magsimula pa lang doon, dapat si Kristo ang sentro ng ating pinag-uusapan every Sunday, no? At syempre pagkatapos nito, pagtapos ng linggong ito hindi lang matatapos dito. I-apply natin hanggang sa Lunes, hanggang sa Biyernes, sa ating pagpasok, sa ating mga gagawin. I-apply natin si Kristo sa buhay natin, no? Sa pananalita, kung paano ka makipag-approach sa mga tao, di ba? Sa paninindigan, sa integridad, di ba? Lahat ng mga bagay na yan. Kaya ngayon, bago tayo pumasok sa mensahe, tayo ay magsiawitan at hilingin ko yung aking paboritong pianist, okay? Para tugtugan tayo ngayong hapon. Okay? At lahat ng nandito, let's all stand up at tayo po ay mag-awitan. Okay? At buksan nyo po dyan sa inyong mga hymn books on hymn number 81. Again, isa ito sa mga tatanda ng mga hymns. Pero masarap siya ulit-ulitin dahil sa awiting ito nagpapatunay sa atin sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng ating mga trabaho, pag-aaral, at lahat ng problema, lahat ng sitwasyon, ang Diyos ang naggagabay sa atin. Sabi sa Psalms 23, He leadeth me besides the still waters. Let's sing this, He leadeth me, O blessed thought. Second, third, fourth. Okay, He leadeth me. Sing. He leadeth me. Oh, blessed God. Oh, works with heavy comfort. Ang Diyos ang nagbibigay niyan. What here I kahit nasaan man ako, it's God. Still is God's that leadeth me. Amen. On the chorus now, let's give it all. He leadeth me. He leadeth me by His own hands. He leadeth me. Amen. His faithful follower I would be, for by His hand. And on the second now, sometimes it's deepest gloom, sometimes weary hour, by waters deep. O kahit sa troubled sea, amen. Still this God's hand leadeth. Amen. Thank you, Lord. On the chorus now, He leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand leadeth me. Imagine that sa first and second stanza, pinakita sa atin, sa kasiyahan, sa katahimikan, o kahit na gumugulo yung buhay mo, nandoon ang Diyos na gumagabay sa atin. Sa pangatlo, tingnan nyo, ano ang dapat maging response natin? Sa kabutihan ng Diyos, sa paglilid ng Diyos sa buhay natin. Kung nasaan ka ngayon, ang Diyos ginabayan ka para makarating dyan. Ang tanong, ano ang response natin? Awitin natin sa third verse hanggang sa panghuli. On the third stanza now. Lord, I clasp thy hand in mine, nor ever condemn what I see, since this I have not
hindi na po tutugtog ang ating pianist. Bigyan natin ang ating best. Pag dumating ng panahon na tapos na ang ating trabaho sa mundong ito, tapos na yung pinahiram na buhay sa atin ng Panginoon, sana tayo ay handa. Handa sa Panginoon, ready sa Panginoon, nagawa nyo yung inyong best na mabuhay, no? At magsilbi sa Panginoon. Let's sing this last verse with all our hearts. The first stanza now. And when my task on earth is done, when by thy grace the victory is won, in that cold way I will not flee, because Jordan, amen. Let's give it a roll. He leadeth me, he leadeth me by his own hand. He leadeth me, his faithful follower I will be, for by God's hand he leadeth me. And the people of God say, amen. Thank you very much. Let's call Pastor. Pwede po tayo makaupo. Isa sa hindi ko na-specify kanina sa message kay Abraham, na bago pa natin mangyari yung mga nangyayari ngayon, akala natin hindi alam ng Diyos. Yun ang pagkakaalam natin, hindi alam ng Diyos. Pero beforehand, hinanda niya na yon, na kumbaga maninindigan na lang tayo, panghawakan na lang natin sa pananampalataya, lahat nakaprepare na, susunod na lang tayo. Iyan po, pangalawang awitin na yun, napakaganda. At yun po ay nasa verse 2 ng Psalms 23. He leadeth me beside. Kapatid, bago pa tayo naligtas, nakaplano na ang magandang buhay sa atin. Amen? Hindi niya pinaplanong masama ang buhay natin, kundi maganda. Kaya lang, may mga ups and down na minsan nadadala tayo ng tukso. Diba? Minsan, yung simpleng emotion, naig yung emotion mo, sabi niya, mas matalino ako sa iyo, ba't kailangan ganunin mo ako? Doon tayo natatalo. Nawawala yung unity, sabi kanina, dito sa pulpit, nawawala yung pagkakaisa sa espiritu, sa truth, at sa katotohanan ng Bible. Nananaig yung pagiging emotional. Mas magaling ako sa kanya, bakit? Diba? So, yun po ang nagiging problema natin. Kaya ngayong hapon tutuloy natin, nasa, ano na tayo, wala na pong bukasan ng Bible, Psalms 23 verse 1, wag na tayong tumayo. Ready? Begin. Psalms 23 verse 1, verse 2, verse 3. Sabay-sabay. He and lead it again, di ba? He leadeth me in the right path. Okay, righteousness for His name. Mga kapatid, planudo na yun eh. Hindi na kailangan nating alamin, kundi nakaplano, nakaplansa na. Kumbaga sabi niyo, planchado na yan, pastor eh, bago natin matanggap. Kaya lang nagkakaroon ng problema kasi dahil sa ating pagkakamali. Verse 4. Nandiyan na pala, kaya ano. Akala ko pa naman sa ulado ninyo, sino naglabas? Okay. Okay, sige, basahin na lang natin, nandiyan na pala eh. Though I walk through the valley, the shadow of death, I will fear no evil. They stop, they comfort. Ito na po ang ating lesson ngayong hapon. Okay? Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Tayo po lumingon sa Diyos sa panalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa awitin na nagbibigay sa amin ng dynamo, ng spiritual song, ng mga damdamin namin na hindi namin pinarinig sa kapwa namin tao, kundi ito'y inaawit namin na may pagdadakila, pasasalamat sa nagdaang mga distraction ng kaaway, mga obstacles ng aming pananampalataya, pangpapahina sa amin, mga kung ano nung signal lang hangin ng devastation o ano paman. Pero salamat, you are leading us
You leaded us in a green pasture, at kung saan man, Panginoon, ngayon ay pinaghahanda mo kami sa presensya ng aming kaaway, doon sa table, na bago kami dumating, Panginoon, bilang yung mga tupa, bilang pastor namin, Panginoon, ikaw ang nauna, doon sa kahirapan na yon, nilakad mo ang milya-milya patungo sa krus ng Kalbaryo, at ngayon kami nagsisimula palang lumakad, Panginoon, pero nahihirapan na kami. Pero kung ikaw nga, Panginoon, nanguna ka sa krus, at napagtagumpayan mo ang lahat ng pagsubok, dahil kami inasa iyo, inihanda mo ang lamesa para kami ay kahit may kaaway, kahit may obstruction, kahit may mga proseso ng buhay, handa kami sapagkat inayos mo na po bago po kami dumating, nauna ka na, at ipinaganda mo na kami ng dakong aming pupuntahan, na kung saan nandun ang kaligayahan, nandun ang protection, nandun ang probation, nandun ang power, na kung saan ikaw ang mga Panginoong Diyos na siya nagligtas, nagbago sa aming buhay. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, kayo po manguna, lead us, teach us, sa hapong ito, maipangaral po ang pangalan, madakilain ka, pasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Okay, so, anong verse na po tayo? Verse 5 ng Psalms 23. Nung panahon ng giyera sa Gulf War, sinalan niyo ito, anong taon tong Gulf War? Iraq and Iran. Anong taon yon? O, naalala mo, Mr. Scientist? Ito si Claude, magaling ito sa history. Gulf War, anong taon? Okay, tama. Okay. The late Brother Sam, yung ating naging musician dati dito, ay nagtatrabaho siya doon sa American group sa isang Muslim area. At ito po ay, habang nagliliparan na yung Scud missile, nakikita pag may guhit na puti, na sunod-sunod na pabilog doon sa missile, ito ay Polaris. Pag sinabing Polaris missile, ito po pag tumama sa isang lupa, halos aabutin yung nasa ilalim na taguan ganito, doon sa lugar na iyon, may ganitong ilalim, sa ilalim ng lupa, na malaking taguan. Pag ang Polaris na ito, na pinawalan ng kaaway, halos aabutin ang kanilang taguan sa ilalim ng lupa. Kaya, nasa ulo ni Brother Sam, habang sila ay nagtatatakbo, habang nakikita nilang liliparan ng mga missile, binibigkas niya habang tumatakbo sila, the Lord is my shepherd, I shall not want. Do I walk in the shadow of death, I will fear no evil. Pero nakikita niya habang nagre-recite siya, nakikita niya yung mga missile sunod-sunod. Ano po sa long story short, anong nangyari sa Gulf War? Natapos. Buhay si Brother Sam, nakauwi ng Pilipinas at nagamit ng Diyos sa ating music. At yun ay naipasa kay David. Kaya, mga kapatid, hindi natin dapat katakutan ng anumang bagay, sabi ng Psalms 23, because sa verse 1 pala nagsabi that the Lord is our shepherd, He is our maker, our owner, our manager, at owner ng ating buhay. Kaya bakit ka matatakot? Kung ang gusto ng Diyos, gamitin ka pa sa mga taong yan ng mga masasama, gagamitin ka eh. Minsan, naalala ko tuloy, ay nung panahon, at ito'y madalas na kikwento na, nung panahon ng Pastor Dario buhay pa, nagba-Bible study sa isang lugar, dyan sa taas, tinutukan siya ng Armalite. Pero alam nyo, bago kalabitin, sabi niya, bago mo yung kalabitin, alam ko, pag kinalabitin mo, mamamatay ako, nais ko ipalam sa iyo, kung ako'y mauna si mamatay, mananagot ako sa iyo pag di ko sa iyo sinabi ang katotohanan. Na ano yon? Na ikaw ay mamamatay isang araw, pero pag hindi mo kilala ang Panginoon bilang tagapagligtas mo, mamamatay ka at pag dililat ng iyong mata, impyerno ka. Alam niyo, binaba niyo. Ibinaba niya eh. So, therefore dito po ay, God is leading us sa anumang mga bagay. Pero may sinabi sa Bible din, di ba? Kapag tayo ay hindi nakinig sa katotohanan, sabi ng Matthew, tayo ay sumusunod sa isang leader na bulag. At ang sabi ng Bible, pareha sila mahuhulog sa kanal yon, di ba? Kanal, yung ditch, kanal. Okay. So kaya, sa panahon ngayon, ang daming nagtuturo ng Bible, since na ikaw na marunong ka naman siguro magbasa, basahin mo ang katotohanan bago ka makinig sa kanila. Mas maraming napawalan ngayon ng mga pastor na nagtuturo ng kabaliktaran. Dati magtuturo ng tama, pero nung marami na yung kanyang congregation, tinutwist niya na yung kapangyarihan ng Diyos at siya na ang Diyos. Kaya ingat po tayo. Sabi doon sa Biblia ay pag-ingatan ng ating sarili. Okay, diba? Isang araw,
akala mo nakatindig ka na matibay, yung pala buwal ka na. Bakit? Akala mo tunay yung sinasabi, pero mali pala yon. Pag-aralan natin. At sabi nga ng karamihan, kapag ikaw daw maghahanap ng karayom sa gitna ng dayami, yung pinag-anihan, di ba, yung marami yon, ihulog mo din yung karayom. Paano mo mahanap? Anong gagamitin mo para madali makuha ang karayom? Magnet. Ito po yung katotohanan eh. Ito yung magnet. Hahanapin mo ang katotohanan. Nandito lang. Huwag tayong magbibigay ng conclusion na ang katotohanan nasa magaling magturo. Hindi po yon. Tandaan ninyo, si Jesucristo ay magaling na pastor. Si Jesucristo ay napakagaling na teacher. Napakagaling na counselor. Pero alam niyo si Judas, never siyang naligtas. Tayo pa kaya? Kaya dito po kung titingnan natin, the Lord is my shepherd sa verse 1. Pagdating sa verse 5, ang sabi ng verse 5 dito po mga kapatid, okay, thou preparest a table before me in the presence of my enemy. Okay, doon sa verse 2, sabi niya doon, He maketh me. Siya ang gumagawa. Kung papansin natin magmula verse 2, 3, and 4, and 5, lahat pala ang Diyos gumagawa para ikaw ay maganda ang buhay. Tama? O, tingnan nyo, maigi. Tingnan nyo po ang verse 2. Sa Tagalog, isa-isa natin. Okay? Pakilabas mo po. Verse 2. Balik sa verse 2. Una, dahil ang Panginoon nating pastor, siya may-ari sa atin, siya ang ating boss, siya ang dapat susundin. Pero mga kadalasan, di ba, kahit may Bible tayo, kahit may pananampalataya tayo, minsan nasusunod ang gusto natin. So, hindi tama yung pagbagkas mo na, the Lord is my shepherd. Mali ka doon. Dapat, ako ang shepherd. Di ba? So, tingnan niyo po ang verse 2. Para konting ano lang po tayo. Pinapahinga niya ako. Hindi ikaw. Siya ang nagpapahinga sa atin bilang kanyang tupa. Tama? He maketh me. Napansin niyo po ba yung word? O, underline niyo po lang yung mga Bible. O, He maketh me to. Hindi ikaw ang nagkukusa na mag-ayos sa buhay mo at maglagay ng magandang kapahingahan sa buhay mo. Bakit? Siya ang gumagawa. Siya na nga yung owner, siya na nga yung may-ari, siya nga na yung boss, siya pa yung nagpapagod para ipaghanda ka. Verse 3, hindi lang po yan, verse 3, tingnan nyo. Okay, verse 3. He, ikaw ba yan? He, siya ang pinanunumbalik niya ako, ang aking kaluluwa, inaakay ako. Sino sa'yo nakarating na po ng saan ba yun doon sa may papunta ng Subic? Sino nakapunta ng Subic? Di ba? Habang papunta kayo doon sa daanan, ang daming mga unggoy na tumatawid. Napansin ko doon na yung batang unggoy, yung baby pa siya, nakayakap sa nanay. Okay, minsan ginagamit natin itong illustration doon sa John chapter 10. Kapag yung batang unggoy nakahawak, pagtalo nito at nagkamali yung bata sa pagkayakap, kakabitaw, tama? Nagbanggit lang ko ng unggoy, nag-uusap-usap na kayo. Di ba? Medyo maganda pag-usapan natin tungkol sa unggoy. Kasi interesado kayo eh. Ang punto natin dito, ang batang unggoy nakahawak sa magulang niya, pagtatawid sa kalsada at may sasakyan, pwede siyang mahulog sa pagkakahawak niya dahil bata siya, tama? Ang pinapag-usapan natin dito, kung mapapansin, verse 1, 2, 3, okay? Ang nakahawak sa atin, pag kayo'y tatawid, kayong mga lola, tinay lola na to, kala nyo ganyan lang, pero lola yan eh. Okay? Huwag kayong magkakamali dyan, lola yan. Pag yung pang-apo mo kapatid, ay tatawid ka sa kalsada, papasok dito, sino ba ang nakahawak? Yung apo mo o ikaw ang humahawak? Dapat ikaw kasi ikaw yung adult. Ikaw yung may kaalaman. Ganon din po ang pinapakita sa atin sa verse 2, 3, 4. Ang Diyos ang may kaalaman ng ating buhay sapagkat tayo ang iniisip natin puro akin, akin, akin. Wala tayong iniisip na ikabubuti ng ating kaluluwa. Sapagkat ang ating gusto ay, Lord, sana. Di ba? Pero ito po, bago pa yun isipin mo, ipiniprepare na ng Panginoon ang lahat. Sabi ng verse, verse 3, dalawa po ang verb na ginawa niya dyan. Sabi dyan, una, pinapalumbalik niya ang aking kaluluwa. Bakit pinapalumbalik niya? Ang kaluluwa natin minsan, kahit nandoon ka na sa kalooban ng Diyos. Oh, take note, ito na, pinag-uusapan natin, kalooban na ng Diyos, Hindi yung kalooban natin.
Kahit nasa kalooban ka na ng Diyos, nagkakamali pa rin tayo magdesisyon. Lord, parang hindi ko kaya ang gusto mo eh. Parang mas gusto ko itong akin. Pinapanumbalik tayo ng Diyos dyan. Hindi tayo ang nagkakaroon ng pagkakataon na, Lord, mali ako, no? Minsan nga, ang Kristiyano, mali na. Iginigit niya, Lord, tama ako eh. Di ba? So, yung pamapasin natin, inaakay niya, pangalawa, pinapanumbalik, pangalawa, inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran. Alang-alang kanino? Alang-alang kanino? Sa kanya pa din eh. Kaya dito na po tayo sa verse 4, ang ating titingnan, okay? Tingnan niyo ang verse 4, okay? Bagaman, okay? Ako'y, ito na po, ako na. Bagaman ako. Napansin niyo na po ang pagkakaiba pagdating sa verse 3, verse 4, parang ipinalalagay na ng tupa. Sabi ng tupa, bagaman ako. Parang iniisip niya, may kakayahan siya. Okay? Bagaman ako, lumalakad. Okay? Sa libis, sa ililim ng kamatayan. Ito ang maganda. Wala akong katatakutan. Bakit? Ano sabi niya? Nakasamaan, sapagkat ikaw ay... Yun po ang kagandahan sa atin. Hindi natin pinagmamalaki na malaki simbahan natin, marami tayo. Hindi yan. Ipinagmamalaki natin na sa anumang emergency, katulad nagdaang bagyo na sabing malakas, pero mas malakas ang riming. Hindi tayo natatakot. Alam natin, kasama natin ang Panginoon sa oras ng kailangan natin siya. Amen? Di ba? Kaya, ito po ang mapapansin ninyo, pagdating sa verse 4, medyo nagbago ng konti. 2, 3, lahat ginagawa niya para sa iyo. Mahal ka ng Diyos eh. Ginagawa niya ang mga bagay na ito na nagkaroon ng pagkakataon, nakarinig ka, parang binawali-wala mo lang. Pero paraan ng Diyos yung para malaman mo ang totoo. Amen. So dito po ay mapansin natin, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako nito. Ito po yung mga bagay na nangyari sa buhay natin na hindi natin gusto. Nasasaktan ka. Pero sa kabila nito, pag naunawaan mo sa bandang dulo, Panginoon, salamat. Kung hindi mo pala ako tinuruan na magpasensya doon sa mga bagay na nangyari, hindi ako magiging matibay sa pananampalataya sa iyo. Dito na po tayo sa susunod sa ating lesson ngayong gabi, o ngayong hapon. Okay? Naku, maiksi na yung oras ko. Anyway, verse 5. Okay, verse 5 na po tayo. Eto po, sino po dito ang daw? Tanungin ko kayo. Tingnan niyo po ito. Sino yan? Ipinaghanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Sino po ito? Sino? Ang Diyos. Again, pagdating sa verse 5, verse 2, 3, lahat ginagawa ng Diyos. Pagdating doon sa 4, medyo ganito, di ba? Nagkaroon ng parang nakapokus sa sarili niya. Pero pagdating sa verse 5, inulit niya. Ipinaghanda mo ako, o Panginoon. Hindi tayo naghahanda ng magiging bukas ng mga anak natin. Hindi tayo nagbibigay ng talino sa mga anak na yan. Ginagamit lang tayo ng Diyos na ituro sa kanila ang Biblia na upang sa paglaki niya ay hindi siya lalayo doon sa totoong mga batas ng Diyos. Yun po ang totoo yan. Kaya lang minsan ngayon, kahit anong gawin natin, pero salamat sa Diyos, at least nagamit tayo ng Diyos. Wala tayo ng ano doon magagawa. Ginawa natin ang best natin, tinuruan natin sila, nagmalaking loob sila, nagmalakas, kumbaga tawag dito, nagsarili sila, ginusto nila ang daang yon. Pagdating sa dulo, babalik din silang luhaan. Ang maganda lang dito, tayo ay nagpagamis sa Diyos. Okay, so dito na natin, umpisan po ang ating pag-aaral. Okay, sabi doon, ay kinaghanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway, iyong binubuhusan ng langay sa aking ulo, umaapaw ang aking saro. Diyan lang muna tayo sa kaharapan ng ating mga kaaway. Una po, ang ating papansinin dyan sa verse 4 ng section ng ating binasa, verse 4, ang tinutukoy niya po nung balis, nandiyan ba si Don? Ihanap mo ako nung lugar na medyo bundok siya pero patag ang ibabaw. Ang tawag po dyan ay, mamaya i-explain ko po ano po. So, dahil po sa verse 4, itong bali na ito, pag sinabing bali, ito yung mga lambak, yung mga palubog na bundok, di ba? Alam mo yung mga taga dyan, ang bundok pataas, pag ganyan, mayroon siyang bali. Na nandoon sa ibaba na yon, pwedeng may ahas, may malaking ahas, may cobra, may sawa, may leon, may kung ano-ano.
So kapag dumadaan doon ang tupa, hindi mo alam kung may nakaabang doon sa bush o kaya yung parang ganito, nakatago doon at bubulagain yung tupa. Ang tupa walang kalaban-laban. Ang anak ng Diyos na parang, dahil sila yung mga binago na lang Diyos, mababait na sila at wala na silang lumalaban sa kahit sino pa man. Ang sabi kasi ng Bible, sabi ni Kristo nung siya'y nagpapastor, kapag ikaw ay sinampal sa kaliwa, ibibigay mo ang kanan. Sabi naman ng isang Kristiyano, ano ako? Hindi niya naiintindihan ang sabi ng Panginoon. Ibig niya sabihin ng isang taong na kay Kristo, na kahit anong pag-uudyok at anong pang-aapi sa kanya, hindi siya lumalaban. Okay, ito ulitin ko po yung laging ginagamit ni David na example sa atin. Ang tupa po ay kasing tulad nung si Kristo po ay dinala sa krus. Hindi siya umiimik, di siya lumalaban. Alam niya wala siyang kasalanan. Pero bakit siya hinuli at ipapako siya sa krus? Hindi siya nagsasalita, sabi ng Isaiah. Pero ang tinutukoy dito ay si Kristo ay parang tupa na hindi man lang siya nagbukas ng kanyang bibig nung siya po ay dadalhin doon sa katayan. Bakit po? Kinatay si Kristo doon. Una, binugbog siya, nilatigo siya nung may sima, di ba, yung may bingwit, na pag nilalatigo ito ng Romanong sundalo, kumakapit doon sa lamat, pag hinila ito, bakbak yung kanyang balat. Hindi siya nagsasalita, hindi siya nagsasalitang masama. Sabi ng Isaiah, alam niyo po, ang baboy, tingnan niyo. Ibinibinta pa lang ang baboy, anong maririnig niyo? Di ba? Hinihila pa lang doon sa kulungan, ano sabi ng baboy? Hindi, umiiyak siya eh. That is baboy. Pero ang tupa, ang kahalintulad ni Kristo na tupang hindi nagsalita nung siya po'y kinakatay doon sa cross. Hindi siya nagsumpa sa tao. Ang sabi niya, Ama, tapos na ang aking misyon. Pero ano ginagawa ng mga tao ngayon? Nagsasabing kay Kristo sila, pero ang puso nila ang layo-layo sa Diyos. Mga kapatid, yun po ang isang dahilan kung bakit makita natin lahat ng nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano ngayon. Yan ay planudo, nakalagay, nakalatag na ang gagawin lang ng isang Kristiyano, sumunod at magtiwala. Ang sabi ng kanta ay, trust and obey. Pero anong ginagawa natin? Oo, may trust. Hindi ako mag-obey. Mas gusto ko to eh. Mas masarap tong buhay na ganito. Bakit? Pag may pastor ka, iti-text ka. Ganon minsan sila, ayaw nila may pastor eh. Ito yung, lagi ko inuulit-ulit mga kapatid, ang tupa, pakita mo yung picture yan doon, kung meron kang tupa na may shepherd at isang patag na bundok. Ang tupa, lagi ko sinasabi sa inyo, tatlong uri. Halimbawa, ako po ang pastor ng mga tupa, may tawag yan. Halimbawa, may sipol siya. Pag nagsipol na ang pastor, sunod-sunod na yung mga tupa niyan. Mayroon pong malalapit sa pastor. Sabihin natin 5, 6, malalapit yan. Ang tawag dyan ay God's favorite. Ang sabi ng John chapter 10, my sheep hear my voice and they sumusunod sila. Ang pangalawang uri ng tupa, ito yung mga talon-talon. Diba? Talon doon, akyat doon hanggang sa nagkakabali-bali. Malilikot eh. Siguro may naghahanap lang ng boyfriend kaya nandoon sa kabilang simbahan. Oh, mali, girlfriend pala. Di ba? Nakapag-usapan namin kanina mga nagpipiliso kami, naalala ko yung isang dala ni Brother Willie ditong young people. Aba, maganda pumili. Sabi niya, kaya ako nagsisimba sa inyo kasi kursunada ko yun. Sinabi niya talaga yun eh. So yun yung mga tupang hindi mapakali, akyat, talon. Pagkatapos pag nahulog, problema ng leader na, ng pastor. Sabi, pambira itong tupa ito, likot-likot, nabalian ka tuloy eh. Ang pangatlong uri, mga diskontentado. Mas marami yan eh. Kaya ito pong tatlong uri na ito, lagi yan. Asan yung picture? Yan po yung bali. Di ba, pag nagdaan ako dyan bilang pastor ng tupa, hindi ko alam kung doon sa area yon, dyan may nakatago, baka doon may sawa, baka doon may leon, baka doon may lobo. Hindi yan alam. Do I walk in the valley, in the shadow of death, I will fear no evil because thou art with me. Kasama natin ang Diyos sa mga daang ganitong delikado. Nakakaintindihan po ba? Hey, salamat. Ito po ngayon ang lesson natin. Number 1, okay? Dito po ang shepherd, okay? Ang tawag na mesas. Okay, nakakita ka na ba doon yung mataas na medyo flat? Word na mesas, Espanyol. Ang word na mesas sa Espanyol ay
Ano yon? Sinong katulad ko nag-Spanish nung sa engineering? Ang mesas is ano yun? Table. Mesas eh. Okay. Advance masyado kayo. Okay. Mesa is table. La mesa. Okay na? Now, pag nakahanap kami ng isang bundok, yan. That is mesa. Okay ba? Gamitin mo yung word doon. Kung makakita ang mesa in Espanyol, yan po ang mesa. Patag. Pero ito lang, ang problema dito, walang damo. Okay, kasi medyo yun lang nakita niya. Okay, patag. Okay. Now, ito po ang ibig sabihin ng mesa na yan, okay? Sa Spanish word yan. So, ang shepherd, halimbawa ako yung pastor, ay magpiprepare ng mesa para sa mga tupa. Ayun, maghahanap ako, mauuna ako. Okay, ayan na. Ayan. Amen. Yan po ang mesa. Okay? Ayun, mesa yan. Parang long table. Now, bago po dyan pumunta ang mga tupa, i-risk muna ng pastor ang kanyang buhay. Bakit? Number one, sa pag-akyat dito, baka may mga, ano ba yung alakdan? Ano yung tawag dito yung may... In English nyo pa talaga eh. Kaya sabi ko nga ano dito, Bicol. In English, alakdan is Filipino, Tagalog, okay? Centipede yun, centipede. Okay, at least buhay tayo, okay? Nakainito na po. Ang pastor, iliris niya ang kanyang buhay sa pagpunta sa mesa. Bago siya mag-prepare ng papakainin niya sa kanyang mga tupa, bago niya tawagin, okay? Bago ko tawagin yung mga tupa, mauuna ako doon sa mesa. Aakyat ako doon with the risk of my love to my sheep. Nakukuha ba natin? So, ano po ang nandyan? Okay. Ito po ang ano. The pastor or the shepherd went before them for their safety. May alakdan. Hindi siya mamatay doon. At ang pangalawa, alam niyo, ano kaya madidistinguish yung klase ng mga damo na yan? Kaya niyo bang i-distinguish? Ang alam ko lang yung Carabao grass. Malabang ito, Carabao grass. Pwede. Paano yung cow grass? May cow grass ba dyan? Di ba? Kambing grass, pwede. Basta, lahat ng grass nandyan. Ito po ang danger. Bakit nauuna ang pastor ng tupa doon? Una, pag akyat na dito, maliban may mga danger, may ahas dyan, may bahay ng ahas dyan. Pag akyat niya, hahanapin niya number one, ang poisonous na damo na pwedeng pumatay sa kanyang pinagbabantayang tupa. Nakakaintindihan po ba? Magandang hapon po. Baka masyadong malalim ang aking pagtuturo. Yan po ang mesa. Thou preparest a table before me in the presence of my... Ang daming klase ng oras. Yung pong, naalala niyo yung the parable of wheat and tares? Ang tares po dito, yan, hindi natin madinig kasi parang pala yan, wala dyan. Pwedeng doon, nandoon. Ang tares po sa lugar na yan, isang nakakalasong damo. Pag yan nakagat ng tupa, di mo yan kayang ibaba dyan. Paano mo siya ibaba dyan? Nakukuha na po ba natin ang hirap na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo bayang ating pastor? Di ba? Yung hirap na ating dadanasin dapat sa pag-akyat dyan bilang tupa ng Diyos, siya na ang umako ng lahat ng parusa. Pinasan niya doon sa krus ang lahat ng ating dapat tatanggapin. Kamatayan, pagkalason, atakihin tayo ng kung anong mayroong nakatagong kalaban dyan, ginawa na ni Kristo alang-alang sa ating mga tupa niya. Nakakaintindihan po ba? Naunawa na po. So, yan po ang ibig sabihin ng the sheep need the protection against nature. That's the point number one. Mayroon pong nature. Nakaaway ang ating mga anak ng Diyos. Poisonous na damo, at ito pag nakain niya ay nakakamatay. At itong adult na tupa, ay pag nakakagat pala nito minsan ng iba, lalo na po yung tares, pag nakagat niya ito, hindi siya gaanong mahahalatang may problema. Nakakauwi pa pala ito. Pero pagdating doon, dahil sa kanyang
napagod siya, tapos nandoon siya nagkakaroon ng problema ang kanyang tiyan, doon na siya namamatay sa pool. So, dangerous po ito. Kaya dito po ay, number 1, the sheep needed protection from against the things of the nature. Yung nakalagay talaga mismo doon. Kaya ang tawag doon ay the shepherd prepare the table. Number 2, letter B, maliban na kailangan ng tupa ang protection sa predators at anumang animal na nandoon, okay? Ay, dito po, during the lonely trip ng papunta sa bundok na ito, huwag mo nang alisin doon. Okay, yun ang ating, anong tawag doon? Point of contact, okay? Yung kanyang pagpunta doon na medyo malungkot siya, unang-una wala siyang kasama, di ba? Okay? The shepherd would continually, napansin niyo ang Panginoon nung siya po'y papunta sa krus, sino po ang kasama niya? Wala nakaalala? Mayroon din naman pong sumusunod, naalala niyo? Kaya lang, bago pa po siya makasunod na mas malapit, sumusunod siya, mabigat na yung dapak niya eh. Kasi hindi ko alam kung anong naramdaman ni Pedro noon, pero sabi niya, ni Kristo, nung lumingon siya, tininay niya sa mata si Pedro. Nalungkot siya doon eh. Bakit? Nung tumingin ang Panginoon kay Pedro, narinig ni Pedro tumilaok ang, ano yung sinabi ng Panginoon before yun mangyari? Isang pagkakataon, ipagkakaila mo ako ng 3 beses. Nung tumingon ang Panginoon, tumilaok yung manok. Yun po ang lonely sa buhay ng Panginoon na ating pastor, na mag-isa na siya doon sa kanyang pagpunta sa krus, wala na sa kanyang sumasama. Nakuha na po ba natin? Kaya dito po ay ang kailangan ng protection ng dito pagpunta ng pastor doon, maliban ng kaligtasan ng mga tupa, siya rin mismo eh. Mayroon din siyang danger doon. Yun po ang nangyari sa Panginoon sa Kristo kasi during sa lonely trip ng isang pastor para pumunta diyan sa lamesa na yan o sa mesa, ay patuloy siyang ng mga sign. Pwedeng may manggaling doon, may tumatakbong tigre o leon, pwedeng siyang atakihin kasi siya lang ang naging isang nakatayo dyan eh. Wala pa yung mga tupa, siya pa lang yung shepherd, yung pastor pa lang. So dito ay, sa pangatlo, kung bakit ipine-prepare ang table, alam niyo kung bakit? Ito po ang dahilan. Kapag dumating na itong mga tupa, halimbawa ganyan, saan siya dadaan? Di ba? Mataas na lugar eh. Maliban, isa sa gagawin ng kanyang pastor, magdudusa siya mag-ukay para yung mga tupa makaakyat. Isa sa paraan kung bakit ang Panginoon ay wala siyang sariling bahay, walang unan sa mahigaan, nung ipinanganak siya, sabsaban pa. So, habang nagpiprepare ang Panginoon nung araw na siya po ipinanganak sabsaban, wala kang makikitang magandang dinaanan ng ating Panginoon. Tapos ngayon, ang mga nagsasabing Kristiyano silang matatagal na, kung makapagmalaki Kristiyano na kami mula noon at hanggang ngayon, pero anong pinapagkita mong sukli sa pagdurusa ng Panginoon na ginawa niya doon sa krus? Nung siya pinanganak, hindi siya maipanganak sa may kumot. At least ako nung pinanganak ako, nakabalot ako sa isang magandang kumot at malambot. Pero ang Panginoon nakabalot siya doon sa sabsaban na napakakati. Yun po yung danger dito eh. So dito ay, ang table na i-prepare, ang kaligtasan ay na-prepare sa pagdurusa ng ating Panginoong Jesucristo. Bago tayo nagkamit ng ganitong kalginawahan na hindi tayo natatakot anuman mangyari sa atin, God is with us. Hindi tayo natatakot sa kamatayan sapagkat tayo ay tupa ng Panginoon. Di ba? Ito po ang isang mabigat sa panahon ngayon. Ang dami nag-claim, ay Kristiyano kami pastor, saka nagpipray kami pastor, nagsisimba kami pastor, nagbabasa kami pastor ng Bible. Hindi po yan ang tinatanong ng Diyos eh. Yung bang pagkakaroon mo ng pasasalamat bilang ang Panginoon ng iyong pastor na nagdusa siya para ikaw magkaroon ng kaginawahan sa buhay mo, ay nakakalimutan ng karamihan. Number 2, okay? At sa number 1 ay ang pastor ang nauna doon, si Kristo po nauna sa pagdurusa bago tayo nagdusa. Pero alam niyo mga kapatid, sa tingin ko hindi naman kami nagdudusa ngayon eh. Mana pa ay nagtatamo kami ng kaligayahan sapagkat ipinipere ng Panginoon beforehand ang ganda na ng kanyang pagkalatag sa aming buhay na ito ang inyong gagawin na susundin sa salita ko. Nga lang kung bakit tayo nagkakaroon ng problema,
hindi natin nasusunod ang nais ng Diyos sa buhay natin. Sa pag-ano pa lang sa pamumuhay Kristiyano pa lang, sa labas, sa loob, nakikita ng Diyos yan Hindi natin kailangan ipagturo pa, Brad, mali ka, hindi na. Alam mo bilang tupa ka, na pinapakinggan mo ang iyong pastor, ang Panginoon. Okay? Number 2, kaya dito po ay sabi ni David, ano man ang ginawa ko sa akin tupa, sabi ni David, bilang siya pong writer dito, ay ganun din ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin sa panahon natin ngayon. Nagsasakripisyo talaga si David noon. Biruin mo, nilabanan niya, leon. Kamay lang, walang kahit pamalo, wala Nilabanan niya yung lobo, kamay lang. Dahil sa pastor, ang Panginoon. Okay? Ay anumang mga malalaking iniisip nating, kaya tama yung sabi ng mga men kanina, na kahit pa sabihin signal number 6. At kung tutusin mga kapatid, yung sa pinapakita ng ating pag-asa, yung lawak ng bagyo nung nakaraan, malaki pa sa Pilipinas, siyempre sinong di matatakot noon? Yung mata lang noon, tayo, kayang kainin. Pero alam niyo, mas malaki ang Diyos natin sa pinakamalakas na bagyo. Yun po ang totoo Bakit? Mayroon pong namatay sa ibang lugar. Sa atin hindi. Biruin mo yung maghupa yung isang lumubog na lugar, tapos yung nakita nila mga kotse nagpatong-patong na hindi pala nakalitaw, may napulot sila noon 2 bangkay. Malamang nagtago sa loob ng sakyan o kaya nagdadrive yun, naianod, at doon na nila nakuha. Blessing na hindi isa sa ating mga kapatid ang kinuha ng Panginoon. Ganun po ang Panginoon Pagka nakita niya na, total, hindi ka na rin naman magagamit. Sabi, kumbaga tayo, halimbawa, may pitsil ka, di ba? May mga baso ka. Tapos yung pitsil mo, gamit na gamit mo kasi pitsil yon. Pero yung mga baso, minsan, kung 4 lang naman kayo, tapos may 6 kang baso, kung hindi naman sobra naman, hindi mo na rin gagamitin, itatago mo na yun, di ba? O tingnan nyo maigi, kung ganun ang Panginoon ang prinsipyo niya, sabi ng Bible, kung hindi na rin tayo mapapakinabangan ng Diyos, inaalis na po yan Kasi bakit? Sabi niya sa isang araw sa Biblia, ang asin, pag wala ng lasa, ano na pong gamit ng asin? Ano po? Tungtungan! Kasi ang asin ay matibay pagdating sa structure. Napapansin nyo, ang malalaking asin, tinitibag ng sinsil yan Diba? Dinudurog yan para maging durog na asin. Matibay din siya Pero ang gamit, sabi ng Panginoon, pag wala ka ng gamit sa Panginoon, ay tungtungan ka na lang ng tao. Ibig wala ng honor. At ang ilaw na pinagtatakpan, hindi makikita ang liwanag. So, dito po ay ang sa pangalawa, tayo po ay mga under ng good shepherd ng Panginoon. Siya po ay bago pa tayo nakakilala, bago pa tayo naisilang, okay? Nandoon na ang Panginoong Jesucristo, naghanda na ng daan para sa atin, papunta sa table. Diba? Tingnan natin, balik natin ang ating verse 5. Okay? Lumilipat talaga ito. Verse 23, nasa ano na siya? 6:70 na. Okay. Ayan, verse 23, verse 5. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemy. Una, ang mga kalabang tinutukoy pala dito, yung masamang damo, predator, yung pwedeng kumagat sa mga tupa. Nauunang nag-risk ang buhay ng pastor, ang Panginoon, bago tayo. Ngayong panahon, ito na po, number 2. Ang Panginoon natin nauna sa atin, di na nga natin nabutan, umakit sa langit, okay? Para i-prepara tayo ng isang lamesa o ng table. Number 1, okay? Tayo po ay mga sheep or even lambs, yung mga maliliit pang lambs, ano po? At tayo ay naiwan, gandoon tayo, nagtatry tayo ng mga bagay na delikado. Yung mga bagong tupa kasi, mga hindi pa sila matured, hindi pa nila kilala kung anong uri ng kanilang sasabsabin na damo. Minsan nakakagat nila yung lason, okay? Kasi mga lambs pa sila So, ang ating spiritual health, sa spiritual na panahon natin ngayon, okay, ay nagkakaroon po tayo ng problema. Diba, minsan na ituturo sa Bible, minsan di na tayo, kulang na tayo sa pagbabasa ng Bible. Nagtatry tayo ng mga bagay na naririnig natin. Uy, bago yan Subukan ko kaya. Ang di mo alam, dangerous pala yun. Sino sa inyong mahilig huwag kayo magagalit sa akin kasi lahat tayo may puti ang buhok Baka magkamali ako ng example dito. Huwag kayong try na nakita nyo maganda ang
lalagay yun sa buhok, baka mamaya maubos ang buhok nyo. Di ba? Yun ang inasabi dito ng verse na ito. Minsan mga maliliit na lambs, yung mga bagong Kristiyano, yung mga bagong tupa ng Diyos, nagtatryan kung ano-ano eh. Uy, makinig kaya ako kay ganito. Magaling mag-explain, magaling mag-counseling. Pero mamaya, pag-aralan mo, ang tinuturo niya pala, binabaliktad na niya at hindi niya iginagalang na ang Diyos ay Diyos. Diba? Biruin mo, magkaiba yung Old Testament at New Testament. Saan niya nakuha yun? So, dito ay mapansin natin mga kapatid, okay? Na, pangatlo, ang kadalasan, okay, nagkakaroon ng disaster dahil sa kangangat-ngat-ngat natin ng kung ano-ano, pakikinig natin kung ano-ano, pagtatry natin kung ano-ano, pagbabasa ng kung ano-ano, palunod ng kung ano-ano, nalalaso ng ating isipan. Bakit, Pastor? Hindi. Minsan kasi may mga Kristiyano, akala mo matatagal na, pero sila pala ay parang mga lambs lamang. Mga maliliit pang tupa. Hindi pa sila masyadong matigas. Biruin nyo pagdating sa... Alam mo ba yung kwento tungkol doon sa hindi napakape? O, hindi ito kasama dito, pero magkikwento ko isang araw. Na-open siya dahil sa hindi napakape. Isang araw, nagdalaw sa isang lamay. Alam niyo ba yung lamay? Ako pati yun, hindi niyo alam. Alam mo yung lamay? Di ba? May isang lamay. At nandoon siya, nakaganon siya. Nakita niya yung iba. Oh, kape. Hindi siya inalok. Alam niyo, sama ng loob niya. Di nag-aloka na. Uwi na tayo. Pagkagabi na. Pagtayo niya bigla, masama lang sabi niya. Alam niyo, mamamatayan din kami. Hindi ko rin kayo pakakapihin. Biruin mo yun. Sa simpleng, hindi siya napakapi. Na-open siya. Di ba? Anong kinalaman doon, Pastor, sa example? May mga maliliit na bagay na nangangat-ngat ang mga tupang mga hindi marunong magbalanse ng mga bagay at nung narinig niya, ganun pala ha. O sige, kayo na lang dyan. Di na ako dyan babalik sa inyo. Kayo na lang dyan. Oh. Kaya sabi niya, tupa daw siya. Pero may nakagat siya na hindi niya nagustuhan at nalason ang kanyang isipan. Iniwanan niya ang pinaglagyan sa kanya ng Diyos na doon sana, nakaready na ang lahat eh. Paniniwalaan mo lang at pagtitiwalaan at susundin lang ang Panginoon. Sabi niya, hihiyo ko na dyan sa grupong yan. Minsan lang akong ma-open. May prinsipyo ako. Iba. Iba ang prinsipyo niya. Hindi siya dapat ginaganon. Si Kristo, nung ipinanganak, hindi tinanggap ang magulang niya doon ay samantalang oras pa nag-uumpisa pa lang ang kwarisma, ay nandoon na, open na ang mga hotel, at ang sabi niya, wala kaming bakante para sa iyo. Sapagkat si Satanas, inuudyukan ang bantay ng hotel na yun para ang Panginoon ay hindi maipanganak sa tamang panganakan. At nung siya po ay natagpuan ng 3 haring mago, ano po ang plano ng hari? Uy, pag nakita nyo ang sinasabing Kristo ha, na tagapagligtas, balikan nyo ako. Ay wise man yun, Brad. Hindi nyo mauutakan ang wise man. Sabi niya, mahal na hari, alam na namin ang plano mo. Sabi niya doon sa dalawa, mga Brad ha, pag nakita na natin ang Panginoon kung nasan ang tala na ito nakasinag, hindi tayo babalik sa haring ito dahil alam ko, may plano siyang masama. Yung po yung nauna ang Panginoon ipag-prepare ang ating table para tayo ay kahit nasa harapan ng kaaway, hindi tayo matatakot ano mang gawin nila sa ating paggaganyan na kayo maliit na organisasyon, hindi nyo kami kaya, patayin nyo man kami. Kayo ay sa impyerno pa rin sapagkat kami ay nasa Panginoon. Amen? Yun po ang totoo dyan, kaya we should not fear what a man can do unto us. Sa dito po ay okay, magtatapos na sa oras, umabot na. Okay. Pangalawa, okay, matatanda na, pero minsan matatagal na. Akala po mga bagong tupa na kahit anong pinagkat, anong pinagpaniwalaan, kahit ano ay pinapatulan. Yun pala ang word na gusto kong marinig. Maliit na bagay, papatulan. Pag-aralan nyo kung ano ang nais ng Diyos sa buhay natin. Naglatag siya ng mga magandang para sa buhay natin. Hindi para tayo ay sa maliit na bagay ay malalason tayo. Hindi po yan ang plano ng Diyos. Verse, letter B, dapat nating malaman, okay, bakit ang Panginoon si Kristo naghanda sa kanyang mga tupa? Number 1, for our own good. Pangalawa, sapagkat nauna siya bago tayo.
Kung nakita mo ang Panginoon nagdusa, yes. At kapag kinukutya tayo, kinukutya niya ang Panginoon, hindi naman tayo eh. Yes, nagdudusa tayo. Pwedeng nakagagawan mo, nagdusa ka. Pero kung nagdusa ka, dahil kay Kristo, yun po ang pinagmamali ni Pablo. Kinulong siya, binugbog siya, at talagang pasa likod niya. At ilang beses siya gustong patayin. Alam niyo, nung gabi, sino nagligtas? Nung siya po'y nanalangin, may kasama siya, umawit sila at nagnalangin. Ano po nangyari? Nagkaroon ng malakas na. At pagkatapos, anong ginawa ng Diyos? Dumating ang anghel at siya po ay itinakas. Walang sino mang, pag ang Panginoon ang ipinangangaral mo, walang sino man ang pwedeng kumontra sa kalooban ng Diyos. Kahit sino pa. Naligtas pa nga yung senturyo na bantay eh. Kasi sila pala pag natakasan ng preso, ay kahiyan yun, magsasaksakan, sabi niya, wag, nandito kami lahat, sabi ni Pablo. Sabi nung magpapangmatay, Sir, anong dapat kong gawin para maligtas? Paniwalaan mo ang Panginoon si Kristo, maliligtas ka. Napakasimple lang, hindi kailangan magsimba ka, kailangan magbasa. Hindi. Ang sabi ng John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa ating lahat, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya manampalataya. Hindi nakalagay doon, ang sino man magsimba, ang sino mang magbasa ng Bible, ang sino mang mag-pray, hindi po nakalagay doon. Kundi ang sabi doon, ang sino mang maniwala at manampalataya kay Kristo, anong sabi? Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi yung pagsisimba ang magkakaroon sa buhay na walang hanggan. Ang pagsisimba at pagbabasa ay bunga ng paniniwala mo kay Kristo. Yun ang totoo yan eh. So dito po ay, panghuli, malalaman natin na ang Diyos nagprepara sa atin beforehand. Siya po ang nauna sa atin. Hebrews chapter 4 verse 15. Ito po ay tayo'y tinitempt sa lahat ng punto ng buhay natin. Okay? Like as we are, yet without sin. Si Kristo po ito. Okay? Tingnan po natin. Hebrews 4:15. Let us labor. Ano na? Hebrews 4:15. Mga nakatulog na yung perito. Okay. Yan. Okay. Sapagkat tayo ay mayroong isang pinakapunong pari na marunong ano daw? Makiramay sa ating makahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Mga kapatid, naalala nyo nung siya po ay tinukso doon ng anghel, nung siya po ay nagutom ng 40 dias, 40 gabi, 3 last ang ni Satanas kay Kristo. Sabi niya, kung totoong ikaw ang Diyos, gawin mo tong bato ng tinapay. Anong sagot ng Panginoon? Oy, Satanas, nasusulat. Nandito. Sa panahong ito mga kapatid, lagi niyo tatandaan, itong mga isinumpa ng Diyos sa kalangitan ng mga fallen angels, nandiyan yan sa mga likod yun, nakikinood yan eh. Gustong-gusto lang makabalik sa Panginoon dahil sila'y naisumpa, wala silang pag-asa ng kaligtasan katulad natin. Kaya nakikisilip lang yan eh. Kaya dito po kung mapasin natin, okay, nung si Kristo po ay tinempt ni Satanas at ang sagot siya ay nasusulat, napagtagumpayan niya ang 3 last. Una, gutom na gutom. Pangalawa, uhaw na uhaw. Anong sabi ni Satanas? Tingnan mo yan, di ba? Sabi niya, kapag ikaw ay magsamba sa akin, sabi ni Satanas, ay bibigay ko sa iyo ang lahat ng yan. Sabi ng Panginoon, nasusulat. Sasambihin mo lang ay yung Panginoong Jesucristo o ang Diyos. Kaya doon po, kung ang Panginoong Jesucristo na pagtanggumpayan ng lahat ng tukso, katulad din po natin kung kayo ay na kay Kristo, kaya nyo ring takbuhan, takasan ang... si Joseph. Si Joseph ay bata, single. Wag nyo sabihin sa akin na ang Mrs. Potiphar ay hindi maganda. Hindi siya magiging reyna kung hindi siya maganda. Are you with me? Sabihin nyo sa akin, sino nagsasabing pangit si Mrs. Potiphar? Taas yung kamay niyo kung pangit si Mrs. Potiphar, papadala ko kayo sa Egypt. Walang reyna ng pangit. Kaya siya napili ni Haring Potiphar dahil pinakamaganda nung panahon yun sa Egypt. Sabi ni Joseph, mahal na reyna, mahabag ka po sa akin, ako po'y may takot sa Diyos. Number 1, ginamit niya ang Diyos sa kanyang temptation. Pero ngayon hindi. Pag may temptation, wala namang nanonood. Diba? Kung totoong tupa ka ng Diyos,
kung talagang matured ka ng tupa ng Diyos, kung talagang kay Kristo ka, huwag kang kahit kakagat ng kung anong mga dangerous sa buhay mo. Huwag mong papatulan itong mga to eh. At ano pa mapasin natin dito, mga kapatid? Okay? Siya po ay na-tempt o sinubok siya at ay tinukso sa lahat ng punto niya kanyang buhay, pero hindi siya nagkasala. Kaya sabi ni Kristo, pwede ninyo, katawan ng tao si Kristo bilang Diyos, sabi niya, kaya naman palang mapagtakbuhan, mapaglabanan. Pero ang iba, nagiging kasarapan na kasi nila ang tukso eh. Nandito na eh. Panginoon, nandito na po eh. Masarap eh. So, yun po ang problema. Kaya dito, ay lahat naman tayo dadaan sa ganitong temptation, pero mapagdadaanan, mapaglalagpasan. Kung tayo ay magre-resist. Sabi ba ng James, ano yun? Resist the devil and he will. Tatakbuhan ka pag pinilabanan mo eh. Oy, Satanas, lumayo ka. Tatakbo yan eh. Kaya lang, pag may tukso, lalo pag sa mga binata o single, kahit mga lalaki may asawa siguro, pag inakit ka naman ng napakaganda talaga, ay ang tabok mo, hindi palayo. Palapit. Kaya, harinawa, may God help us, tulungan tayo sa mga temptation. Amen? So dito po ay panghuli. Sabi ng John chapter 10 verse 10, okay? Kaya, bilang ang Panginoon ating shepherd, alam niya kung paano matukso. Napaglabanan niya. Kaya din po natin. Okay? So, He has already gone. Nauna sa atin. Sabi ng John chapter 10 verse 10, Jesus our shepherd, He was already been there. John 10:10. May operator ba dyan? Okay. John 10:10. Okay? Bilang siya po ang ating pastor, nandun na siya, nauna na. Okay? At siya po ay nagpunta para sa atin upang tayo ay mamuhay ng sobrang pagpapala, that we may live more abundantly. Tingnan niyo po ito, John 10:10. Sama naman ang unang basa natin. Tingnan niyo po, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang pumatay, pumuksa. Sino po ito? Sino yan? Ang Panginoong Jesucristo. Siya po yung nagpunta para, piruin niyo po yan, nauna siya before us. Siya yung pastor. Siya yung mga tupa. Ang sabi niya, nagpunta siya para magandang buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan, abundantly. Pero bakit sabi niyo, pastor, bakit yung mga members natin hindi abundant? May something wrong. Kapag hindi natin na-obey, nasunod ang nais ng Diyos, tingnan niyo lang mga kapatid. Halimbawa, sa building natin, sa building code, kung kayo mga engineer lahat dito ngayong hapon, asan na yung si engineer na, andyan ba si Jomar? Si JM, nasaan? Pinagpipray ko to kasi parang plano nito mag-civil. Pag-pray lang natin kung ano kalooban ng Diyos. Kapag ang gusto ng building natin ay 16 ang bars o yung bakal, number 16, tapos nilagyan natin number 12, nagkulo yung bulkan. Ang ano dito, ang 4.3, malakas na yan. Nagpipura sila para maibahin yung mga bato sa ilalim. Tapos meron tayong 4 ang millimeter ng ating bakal na ang kanyang requirement sa building code ay 16. Sa konting na ganyan, ano mangyayari sa building? Ang tawag doon ay undersize. Yan, substandard. Baka mapunta tayo sa politika. Walang politika dito. Okay. So, ngayon dito, okay, at magkakaroon ito ng may kasaganaan. Kung hindi natin sinusunod ang tama, listening. Kung hindi mo sinusunod ang standard ng Bible, hindi ka magiging masagana kasi substandard ang buhay natin, hindi mo sinunod ang tama. Tama? Sabi ng Panginoon mahalin mo yung kapwa. Minahal mo lang yung sarili mo. Substandard ka. Amen. O sige, tapusin ko na dito, parang hindi na kayo naniniwala. Di ba? Ganun lang naman yun Kung sa building ay mag-undersize ka, pwede kang mapahamak. Ganun din sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sumusunod ka nga, pero anong ibig sabihin nito? Taliwas. Wala sa sukat. Wala sa standard ng Bible, mapapahama ka kapatid. Well, magmamalaki ka, kaya ko na. Wala naman nangyayari sa akin, pastor. Maghintay ka lang.
Maghintay ka lang. Your sin will find you out. Kanina sa Sunday School, ang ganda nung ginawang sampul ni David. Nung si David, si Haring David, di ba, gusto niya yung asawa ni Uriah. Sino ba yon? Siba. Oh, ayun yung mga walang ginagawa, nagpapasal-pasal, nakakakuha ng temptation. Ginusto niya, sabi niya, ang gagawin ko rito para mapasa akin tong magandang babaeng ito, sabi ni Haring David. Kawal. Kilala mo ba yung babaeng yun? Opo, mahal na hari. Yan po ay asawa ng yung frontliner doon sa gyera. Si ano yun? Si Lieutenant, first class Lieutenant Uriah. Patawag mo. Ilagay mo doon sa pinakamainit na labanan. Biruin mo yung planong yon. Minsan may mga Kristiyanong ganyan eh. Iba ang utak pagdating sa panlalamang. Hindi ka po magiging maayos ang buhay mo. Hindi ka magiging maganda ang buhay. Bakit po? Alam ng Diyos na ang isip mo ay masama sa iyong kapwa. Anong nangyari? Yung naging bunga ng kanilang maling pagmamahalan at naggawa ng paraan si David para patayin ang asawa para mapasa kanya ang asawa ng babae ng Uriah ito, dinuble niya ang salot na nangyari sa kanya. Kulang yung binanggit ni David kanina. Una, namatay yung kanilang anak. Nung mamatay ang kanilang anak, sunod-sunod na pong pangyayari sa palo kay David. Una, hinanting siya ni Saul, sino yung anak niya? Absalom. May panahon pang may Rehoboam pa yon. Ang daming nangyayari sa buhay niya. Pero nung dahil siya po ay nakakilala, guilty siya sa ginawa niya, nagsuot siya ng makating kustura na sako, naglagay siya ng abo at sa puwit niya, nakaupo siya, ipinakita niya, Lord, guilty ako sa ginawa ko, nagsisisi ako, at habang patay yung kanyang anak, ando siya, nagsisisi siya. Kasi yun ang bunga, habang nakikita niya yung bata, guilty siya eh. Pero nung namatay niya, sabi niya, kakain na ako, magbibihis na ako. Bakit? Nakita ko, kinuha na ng Diyos ang bunga ng aking pagkakamali. Guilty siya. Harinawa, mga kapatid, mag-lesson sa atin na ang Diyos nag-prepare ng table. Kung isipin natin sa panahon natin ngayon, ano yung table? It speaks of provision eh. Ibig sabihin, naghanda na ang Panginoon beforehand pa, wala pa tayo, di pa ako pinanganganak. Kilala na ng Diyos ang pangalan ko dahil siya po ang nagpili sa atin dito. Ipinaghanda na tayo ng magandang buhay. Ang gagawin natin, magtiwala at sumunod. Saan? Kay pastor? Hindi. Dito sa salita ng Diyos. Naunawaan po ba? Si Kristo ang ating susundin, hindi ang simbahan natin, hindi ang baptist magliligtas sa iyo. Ang Kristo ng baptist na nandito, na nagsasalita sa Biblia, ito ang puso, ito ang isip ng Diyos. Pagtiwalaan natin at sundin natin ang kanyang sinasabi, maliligtas ka. Tayo po'y magsitayo at tayo magtatapos. Harinawa, naging lesson sa atin, ang Panginoon naghahanda ng lamesa para tayo kumakain ng masagana, masaya, abundant, sobrang sagana kung tayo'y susunod at magtitiwala sa mga sinasabi niya. Sumusunod ba kayo at natitiwala sinasabi ng Diyos? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Napakabuti niyo po, Panginoon, na nauna kayong nagdusa at ipinaghanda mo, ibinigay niyo ang iyong buhay, nagdusa ka para sa amin, para sa panahong ito ang aming lamesa, masaya kaming kumakain, at kami po ay maganda ang aming buhay, tiwalang-tiwala kami, anuman ang isipin ng kapwa namin, hindi kami natatakot sapagkat kasama ka namin, na nag-risk na yung buhay para kami ay magkaroon ng kagandahan ng buhay at buhay na walang hanggan. Habang po tayo nakayuko, nakapikit ang ating mga mata, kailan mo huling sinabi sa Panginoon, salamat Panginoon, sa pagbibigay ng iyong buhay, nagdusa ka, para kami ngayon ay kakain sa lamesa, sa harapan ng aming mga kaaway, hindi kami natatakot. Handang-handa na po, magmula noon nung ikaw ay nabuhay sa ibabaw ng lupa, hanggang sa amin nakahanda na ang aming mga magandang buhay, abundant na buhay. Lord, tulungan niyo po kami na hindi madala sa tukso na lumayo, tumalikod sa iyong mga salita, bagkus pagtiwalaan at sundin ang iyong mga utos sa amin. Nakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito sa bawat isa. Kung mayroon man Panginoon na nais na
tanggapin ka sa kanilang puso, Lord, ikilusin niyo po ng inyong banal na Espiritu, itouch mo po ang kanilang mga puso, na sila ay makakilala sa iyo, na ikaw ang nagdusa, bago kami nagkaroon ng kasiguruhan ng langit, bago kami nakatiyak ng langit, namatay ka muna para sa amin, nagdusa ka muna para sa amin, nadurog ang mukha mo, ang katawan mo para sa amin, at ngayon nagkamit kami ng napakagandang buhay, maayos na buhay, upang dahil kami ay iyong mga tupa, inirisk mo ang buhay mo, para kami ay magtanggap ng napakasaganang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Dinadakil at pinapasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.